Yun, lamig. Good morning mga ka-that's good. So palabas tayo ngayon, nasa alas 11 na. 11:46 ng umaga. So magjo-duty tayo ngayon dahil kakatapos lang ng trabaho natin sa umaga. Ibang trabaho. Tapos mag-aano tayo ngayon, food delivery. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kung paano yung pagdadrive dito sa Kelowna. Yung sistema ng pagdadrive. Tsaka kung paano yung mga pagdadrive. So tuwing umaga, lalo ngayong winter, chinecheck ko yung kotse. Tapos pag pinaandar ko na siya, heater, yung talagang yung heater yung gagalawin mo. Inihahay ko muna dahil sobrang lamig mga ka-that's good. Minus 2 degree tayo ngayon, hindi masyadong malamig yun. Yan, yung minus 2.5 degree. Hindi masyadong malamig yan dahil kahapon umaga ganito. Minus 7. Tapos lalakasan ko. Painitin ko yung upuan. Yan, yung puwet ng upuan yan. Tapos sa paa. Yan. Mamaya iinit na yan. Nakapark tayo dito sa harap ng bahay. So pinarking ko yung kotse. Si-seatbelt tayong ganyan. Dito sa Canada mga ka-that's good, dito ako natutong mag-seatbelt. Maalala ko nung pagdating ko rito, ang lisensya ko professional driver's license na ng Pilipinas. Pagdating ko rito sa Canada, binigyan ako ng 3 months na pwede kong gamitin yung lisensya ko ng Pilipinas sa pagdadrive dito. So pagdating ko dito, nag-drive na ako kaagad dahil meron akong dinatnan dito na kotse ni Mrs. Pero hindi ito. Yung isa, yun yung ginagamit niya, yung Volvo S40 na sedan din. Ito, binili niya ito para sa akin, para magamit ko naman dito. So 3 months. Tapos within 3 months, dapat yung lisensya ko ng Pilipinas ma-convert ko sa driver's license ng BC. Kaya yun yung inasikaso ko. So para ma-convert mo yun, kailangan may exam ka. So exam ka sa ICBC, sa Insurance Corporation of British Columbia. Yan yung katumbas ng LTO o Land Transportation Office sa Pilipinas. Yan yung ICBC naman dito sa British Columbia, dito sa Canada. So nag-review ako. Pumunta ako doon sa office ng ICBC. Kumuha ako nung libro nila, yung learner's book nila. So binasa ko, noon bago lahat yung mga karamihan dun sa akin. Yung karamihan naman, alam ko na dahil is international standard naman yun. Dito lang ako, ang tagal ko nang nagdadrive sa Manila. Dito ko lang binuklat yung, dito lang ako nagbuklat ng libro tungkol sa mga traffic sign, ganyan. Saka sa mga paraan ng pagdadrive. Kasi kailangan yun dahil mag-e-exam, kailangan ipasa ko yung exam. So nag-schedule ako ng exam. Tapos nakakuha ako ng schedule. Yung exam doon, nasa machine ka, parang nasa harap ka ng ATM. Tapos meron kang headset para habang binabasa mo may nagsasalita rin. So yung exam ay 1 to, alala ko nun, hindi ko na maalala, pero 1 to 50, parang mga ganun. Tapos pag nakuha mo na yung 40, tapos pag pupunta ka rin sa ICBC, pwede kang kumuha ng book nila. Libre lang yun para aralin mo dun, para sa knowledge test mo. So ang tawag dun sa exam is knowledge test, para itetest nila kung ano yung kaalaman mo tungkol sa pagdadrive dito sa British Columbia. So kung maipasa mo yun, bibigyan ka ng schedule ng road test. Pag hindi mo naman maipasa, ulitin mo ulit. Magpapa-schedule ka na naman ng ng panibagong knowledge test hanggang maipasa mo kahit paulit-ulit. Pwede naman basta makakuha ka ng schedule. Kung may lisensya ka na sa Pilipinas, pagpunta mo rito sa British Columbia, kung professional driver's license, class 5 na yung makukuha mong lisensya rito. Kasi ang mga lisensya rito may klase-klase. May class 7,
May class 7 yan, yung learners, o kaya yung kumbaga katumbas sa atin ng student license. Yan, yung nag-aaral pa lang. Tapos meron naman yung sunod doon, yung class, yung novice, yung N. Yan naman yun, yung N. Tapos yun na yung sunod nun, yung class 5. Yan na yung sa atin, yung mga professional driver's license na yan, yung pwede nang mag-drive ng mga sedan, mga SUV, automatic, manual. Tapos sunod nun yung class 4. Yan naman yung mga nagdadrive ng taxi. Yan yung mga ride sharing, yung mga Uber, ganyan, mga U-Ride. Ayan yun. Tapos may class 3 din, class 2 hanggang class 1. Yung class 1, yan yung mga nagdadrive na ng mga trailer, yung mga mahahabang sasakyan na. So sa knowledge test, ang exam doon is 1 to 50. So parang ganito siya, nasa machine kang ganyan. So lalabas doon yung mga question. Unang lalabas yung number 1, parang ganyan. Tapos analyze mo. Tapos ilagay mo yung tamang sagot. Pag nakuha mo, lalabas doon correct. Pag hindi mo nakuha yung tamang sagot, lalabas doon na mali. Tapos pwede mong i-skip din. So yung 50 items, pag nakuha mo doon is 40, pasado ka na. Hindi mo natatapusin yung 50%. Ay, yung 50 items. Kailangan makuha mo lang yung 40. So pag nakuha mo yun, tama yung 40, titigil na yung exam mo. Kung bibigyan ka na ng pansamantala mong lisensya habang inaantay mo yung lisensya talaga. Kung halimbawa class 5 ka, yung knowledge test mo is pang class 5. Parang sa akin, galing ako ng Pilipinas, pagdating ko rito, pang class 5 yung knowledge test ko. Hindi na ako nag-learners kasi mahaba na yung experience ng driving ko sa Pilipinas mula 2007 pa. So nakita nila sa system, 15 years na akong nagda-drive. So nakita nila doon. Kaya pinasok na ako sa class 5. Pero kung halimbawa galing ka ng Pilipinas, tapos wala kang lisensya doon, pagdating mo rito, magna-knowledge test ka. Tapos pag naipasa mo yung knowledge test, ang magiging lisensya mo L, learners ka muna. So pag learners ka, may lisensya ka rin, pero hindi ka pwedeng mag-drive ng kotse ng solo. Makakapag-drive ka ng kotse kapag may katabi ka na kasama o supervisor. Pag may supervisor ka na may lisensya na class 5, ganyan. So 2 years ang 2 years ang L na license. So aantayin mo ang 2 years, 1 year, mag-aantay ka ng 1 year bago ka makapag road test ng para sa N. Yung N naman, yun na yung novice. So pagkatapos mo ng L, mag-e-exam ka para sa N. Tapos pag naipasa mo yon, bibigyan ka na ng lisensya mo na N. Novice ka na. Pwede ka nang mag-drive ng kotse mo ng solo. Parang kumbaga sa Pilipinas, may non-pro ka na. Non-pro license ka na. Pwede ka nang mag-drive. Ako, ang nangyari, pagdating ko rito, hindi na ako nag-L, tsaka hindi na ako nag-N. Class 5 na agad ako. So nag-exam ako, naipasa ko yung class 5 exam ko dahil nag-review naman ako dun sa book ng ICBC. Binigyan na ako ng yung pansamantalang lisensya ko habang inaantay ko yung driver's license ko. Mga inantay ko lang ng mga 1 week lang, tas dumating na sa mailbox yung lisensya ko. Tapos pagkatapos kong naipasa yung yung knowledge test ko, kumuha rin ako ng road test exam. So nag-road test ako, mga ka-that's good. Nagpa-schedule ako sa ICBC ng road test. Meron akong katabi rito na yung supervisor, yung magro-road test sa'yo, mag-check. May nilalagay siya dyan sa windshield niya na salamin para makita niya yung mga galaw ko. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga, kasi bago ako nag-road test, mga ka-that's good, syempre inaaral kong mabuti, nag-search ako sa YouTube kung ano yung mga technique, ganyan. Yung mga naaral ko, gusto ko lang i-share kasi medyo nakakatuwa yung iba.
para tips na rin, parang tips na rin dun sa mga kababayan natin na magro-road test dito sa BC para sa class N nila o kaya sa class 5 nila o kaya sa N. Unang-una mga ka-that's good, kailangan lang yung speed mo, yan yung pinaka-importante rito. Yung speed, kasi sa tabi ng mga kalsada, sa mga highway, may mga nakalagay dyan 60 km/h, ganyan, 80 km/h. Sundin mo yun mga ka-that's good. So ang pinaka simple para sigurado sa inner city, ibig sabihin yung mga loob ng city, yung maraming tao, ano lang yan, mga 30 ka lang dyan, yung maraming tao, 30 lang ang takbo mo dyan. Pag yung medyo, alam mo yun, lumalabas ka na konti sa city, pwede ka na tumakbo ng 40. Pero tignan mo pa rin yung mga sign, kasi minsan di mo na makita yung sign Halimbawa, nalagpasan mo na, di ba? Pag liko mo sa intersection, nalagpasan mo yung sign, hindi mo nakita. Basta inner city, maintain mo lang yung 30 hanggang 40. Tapos pag medyo lumabas ka na, dun sa mga road ka na, labas na ng city, 50 na yan, 50. Tapos minsan makikita mo nakalagay na 60. Dapat yun lang ang takbo mo, wag mong dadagdagan. Sa road test, halimbawa nagro-road test ka, tinitignan niya yung speedometer mo. Pag lumagpas ka kahit 3 lang, halimbawa ang speed limit is 50, naging 53 ka, i-EX na niya kaagad dun. Oops, nag-overspeeding ka, sasabihin niya sa'yo. Kaya yan yung pinaka number 1 na i-maintain mo. Alam, magaling kang mag-maintain, hindi rin pwedeng bababa dun kasi nag-ano ka ng traffic, impeding traffic ka naman pag mas mababa ka sa speed limit. Bawal din pag mababa sa speed limit, nakakabagal ka. Tapos yung pangalawa, yung distance, tinitignan niya yan mga ka-that's good. Kailangan pag nagro-road test ka, kailangan good posture ka. Pag nag-drive ka, kailangan yung kamay mo nasa manibela. Yan, dalawang kamay mo nasa manibela. Tapos yung upo mo ka-that's good, kailangan nakaayos ka. Iayos mo yung upuan mo. Hindi pwedeng nakaganong ka, baka ka dun, ibagsak ka nun. Kailangan nakaayos ka, kamay mo ganyan. Tapos yung distance mo dun sa sasakyan sa unahan mo, kailangan tignan mo. Kailangan matutunan mo yung mga 2 seconds distance, ganyan. Kasi pag inner city, kailangan ang distance mo sa sasakyan sa unahan mo ay 2 seconds. Pag pumunta ka na sa highway, dapat ang distance mo mga 3 seconds. Pag winter, halimbawa nag-i-snow, ang distance mo 4 seconds. So yan yung inaano nila na distance. Ibig sabihin, inaaral ko yun parang yung pag sinabing 2 seconds, para makita mo, dalawang sasakyan dapat yung pwedeng magkasya dun sa pagitan nyo nung nasa unahan mo. Ganun yung distance dito. Pwede kang dumistance ng ganun mga ka-that's good, kasi dito naman hindi uso yung singitan, di ba? Yung singitan na kapag malayo ka dun sa sinusundan mo sa sasakyan, may sisingit sa'yo. Hindi uso rito yun. Hindi ka tulad sa Manila, kasi kailangan tumutok ka sa Manila, bumper to bumper. Kasi kung hindi ka tumutok, sisingitan ka. Dito hindi ka sisingitan dito. Parang kumbaga dito hindi siya magandang halimbawa ng pagdadrive yung mga ganun. Wala pa naman akong nakitang sumisingit dito. Tapos yung stop, pangatlo, yung complete stop. Diba nakikita nyo sa kalsada may mga nakalagay na yung red na ganun na parang 1, 2, 3, 4, 5 hexagon ba yun o octagon, tapos kulay red siya, tapos stop, nakalagay na stop. Tapos minsan sa baba niya nakalagay 4-way stop, 3-way stop, o kaya 2-way stop, ganun. Pag nakakita ka nun, kailangan full stop ka. Hindi pwede yung nagro-rolling stop na ganun Kailangan pag nakakita ka nun, stop talaga yung preno, yung titigil talaga yung kotse. Kasi titignan ng
ano yun, ng examiner yun. Malaking violation yun. Kung hindi ka nag-stop sa full stop, wala na, hindi ka na makakapasa sa road test mo. Asahan mo na hindi ka na makakapasa sa road test mo. O kaya kapag nag-over speeding ka, asahan mo na hindi ka na makakapasa sa road test mo. O kaya pag yung nakatutok ka sa sinusundan mo, malaki yung chance na hindi ka na makakapasa. Kaya yun yung mga titignan mo. Tapos sunod na titignan mo yung pag-scan mo, mga ka-that's good, kailangan gumagalaw yung ulo mo. Halimbawa, scan intersection. Malapit ka sa intersection na ganyan, kailangan makita ng examiner na nag-i-scan ka. Halimbawa, yung ulo mo dat gumagalaw. Hindi yung pwede yung mata mo lang yung gumaganon. Hindi. Kailangan OA ka, kailangan overacting ka. Ako ang ginawa ko nung ganito. Ganun talaga. O kaya kapag nakahinto sa intersection, stop, di ba? Naka-red light. Kailangan tingin ka lagi sa side mirror, ganun, rear view mirror. O kaya check mo yung side mong ganun, check mo bago mag-green. Kailangan nakikita ng examiner yun. Tapos pag tumakbo na, kailangan ini-scan mo yung intersection, ganun. Basta may intersection, mga ka-that's good, i-scan mo, ganun. Dapat gumagalaw yung ulo mo. Makita niya. Pag mata mo lang gumagalaw, nakita ng examiner, wala na, bagsak ka na, mga ka-that's good. Tapos yung shoulder check, ito yung sunod na titignan mo pag nag-road test ka. Ito kailan OA to, mga ka-that's good. Pag nag-shoulder check ka, alam nyo naman yung shoulder check, di ba? Halimbawa, liliko ka sa kaliwa. Bago ka lumiko sa kaliwa, mag-signal ka, di ba? Ng left. Tapos kailangan shoulder check ka. Ganito ang shoulder check dito, mga ka-that's good. Ganun. Kailangan lingunin mo. Kailangan makita ng examiner na yung balikat mo, yung ulo mo, iikot ganun. 45 degrees. Tapos, pag liliko ka naman sa kanan, magsisignal ka na ng kanan, bago ka lumiko, shoulder check ka sa kanan, ganun. Baka that's good, ganun. Kasi ang tinitignan mo, pag nag-shoulder check ka, yung mga cyclist, yung mga bisikleta, o kaya yung mga scooter, yung mga electric scooter, marami kasi rito nun. Yun yung mga titignan mo, kaya mga nagja-jogging, o kaya yung mga tumatakbong aso, yan ang mga tinitignan mo, mga ka-that's good. Kaya ang shoulder check mo dapat OA. Kung pwede nga lang, ginagawa ko nga yung mukha na ng examiner yung nagaganong. Tapos yung signaling, mga ka-that's good, kailangan yung signaling mo sakto dun sa lilikuan mo. Hindi pwedeng sobrang aga kang mag-signal, wala, bagsak ka na nun. Hindi rin pwedeng sobrang late. Kapag halimbawa, mga ka-that's good, sa intersection, may driveway bago dun sa intersection, pero sa intersection kaliliko, kailangan wag kang mag-signal bago sa driveway. Kailangan mag-signal ka dun sakto sa driveway para malaman nung nasa likod mo na hindi ka sa driveway papasok, dun ka sa intersection ka liliko. Yun, kailangan magaling ka rin sa signaling, mga that's good. Pag nakita ng examiner na kahit isang beses na hindi ka nag-signal, liliko ka sa kaliwa, hindi ka nag-signal, o kaya liliko ka sa kanan, hindi ka nag-signal, o kaya nagpreno ka, tapos hindi ka tumingin sa rear view mirror mo, ano ka na nun, hindi ka napapasa nun. Kailangan pag nag-stop ka, halimbawa nag-stop light, red light, mag-i-stop ka, kailangan tumingin ka sa rear view mirror, kailangan tumingin kang ganun. Baka may nakatutok sa'yo para makita mo. Ayun, mga ka-that's good. Tapos ang sunod niyan yung pagliko. Kailangan malinis ang turn mo. Pag liliko ka sa kaliwa, halimbawa 2 lanes, tapos 2 lanes yung lilikuan mo, tapos liliko ka sa kaliwa, pag nasa inner lane ka, kailangan inner lane ka rin papasok doon sa kabila. Pag nasa outer lane ka, liliko ka doon, outer lane ka rin papasok doon sa kabila, ganun. Tapos hindi pwedeng maaga kang kakabig, hindi rin pwedeng late na yung pag ganun. Kailangan sakto. Kailangan sakto na mabilis, na hindi masyadong mabilis, katamtaman. Pag liliko ka naman sa kanan,
Pwede ka kasing, halimbawa naka red light, pwede kang lumiko sa kanan. Pero kailangan tignan mo yung mga sasakyan sa left, yung mga paparate. Yan, titingnan lahat ng examiner yan. Kasi kung naka-stop, tapos makita ng examiner na wala namang sasakyan dun na green na paparating, tapos hindi ka lumiliko sa kanan, pwedeng traffic yun. Yari ka rin sa examiner nun, hindi ka rin ipapasa nun. Kaya yan yung mga aralin mo. Yan yung isang nagbago sa akin ng pagdadrive dito sa Canada. Kasi sa Pilipinas, bara-bara dun eh. Nagwa 130 ako sa Commonwealth Avenue dun eh. Pag madaling araw, tumatakbo sa C5, nagwa 120 din ako dyan pag madaling araw. Dito hindi na pwede mga ka-that's good. Nakaka 120 na lang ako rito sa highway pag papuntang Vancouver. Yung ang speed limit ay 120. Yun, doon ka lang maka 120. Dito wala na. Puro speed limit ako rito mga ka-that's good. 60, 50. Yan, hindi na nga ako nakaka-80 rito. Bawal mga ka-that's good. Madaming mga ghost car na gumagala sa highway, sa kalsada. Nanghuhuli yan ng mga impaired driver, ang tawag nila doon. Kasi dito, rito eh, stricto sila dyan. Tapos ang sikreto niyan, para makapasa ka, practice araw dapat lagi ka nagpa-practice. Mas maganda kung meron kang sariling kotse, o kaya meron kayong sariling kotse, tapos practice lang ng practice, tapos kabisaduhin mo yung lugar. Kasi pag kabisado mo yung lugar, pag nag-road test na kayo, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo, di ba? Kumbaga, nasa-subconscious mo na yung pagdadrive. So ganun lang naman, madali lang. Yung lakasan lang lakasan lang ng loob, parang wala nang balikan, ganun yung style lang dito. Kaya mababait naman yung mga examiner, hindi naman sila yung tipo na stricto, ganun. Kung makita nila yung pag-atras mo pa lang, di ba, pumunta ka na sa ICBC, mag-umpisa ka na ng road test. Tapos halimbawa nakaparada kang ganito. Siyempre, ang karamihan kasi ng parking dito mga ka-that's good, papasok, hindi yung paatras. Kailangan dito karamihan dito ng parking yung papasok ka. Di ba sa Pilipinas, karamihan ng parking paatras. Dito hindi, papasok pa ganun. Nakadesign yung mga parkingan dito na papasok. Maluluwag ang parking dito. Kailangan pag umatras ka dito, titingnan na ng examiner yan, paatras ka pa lang. Kailangan nakaharap ka sa likod. Ganito. Yung isang kamay mo, yung kanan, nakahawak dito sa isang upuan. Ganito. Ganyan, ganyan yung isang kamay mo. Tapos, nakaharap ka dun sa likod. Tsaka bago ka umatras, kailangan 360 check ka muna. Ganun. I-check mo dito kung may mga hazard, check mo sa harap, check mo dito, check mo ganun. Tapos pag ready na, ikambyo mo na ng paatras, tapos ilagay mo yung isang kamay mo rito, kailangan nakaharap ka dun habang umaatras ka. Ganito, parang ganito. So palabas naman na tayo. So aatras na tayo, palabas na tayo. Ganito, yan. Kailangan habang umaatras, ganito yung itsura mo. Ganyan, tingin ka dun, tapos tinitignan. OA nga, kailangan OA ka rito. Yan. Tapos, pag malinis na, tsaka ka ngayon aabanting ganun. Ganun yung style dito. So, habang nagdadrive ka na, tinitignan mo na yung mga nag-i-scan mo na yung yung paligid, mga ka-that's good. Ganyan. Ganda rito. Ayan. Mga usay, oh. Mga usa lang sa paligid. Yan naman yung nagkakaskas ng ice, mga ka-that's good. Yan din yung naglalagay ng mga salt brine sa kalsada. Itong kalsada, punong-puno yan ng salt brine yan. Kaya pag bumuhos yung snow, hindi namumuo yung ice dyan. Ayun lang. So habang nagdadrive ka, kailangan yung makita nung examiner na yung ulo mo gumagalaw. Tingin ng tingin dyan sa side mirror, sa rear view mirror, ganyan. Tapos liliko tayo sa kanan, kaya sisignal na ako ng kanan. So
So bago dun sa likuan, ganun ako shoulder check akong ganun. Sabay liko. Ganyan yung ano rin. Tapos yung mga humps ganito. Okay. Kasi dito maraming humps dito eh. Kailangan makita mo yung humps. Pag tumalon ka sa humps, wala na, bagsak ka na. Ganyan. Tapos maintain mo yung speed mo. Kaya dito marami kang ginagawa. Ganyan. 50. Tapos i-check mo kung may reindeer, tatawid na pusa, tatawid na raccoon. Ayan, kung may nagja-jogging, tapos liliko tayo sa kaliwa. Dinedemo ko lang mga ka-That's Good para makita. Ayan, bago ka stop, may stop sign, kailangan stop ka, tapos check mo dun, tapos liliko ka na sa kaliwa, shoulder check, yun. Tapos check mo dun, ganyan. Kailangan yun ang makita ng examiner, para yung examiner makita niya na uy, okay to, medyo concerned to sa mga pedestrian. Dito kasi mga ka-That's Good, ang pedestrian dito, nasa kanila ang lahat ng right of way sa intersection mga ka-That's Good. Pag may pedestrian na tumawid sa intersection, pagbigyan mo. Kapag nakita nung examiner na may tumawid na pedestrian, tapos kinat mo, wala na, bagsak ka na. Pag yung paanong pedestrian bumaba na sa kalsada, akmang tatawid na, huminto ka na, pagbigyan mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa examiner na I did not see it. Sabihin mo, ganon. Sabihin mo na hindi mo nakita. Kaya nga merong scan, sabihin sa'yo. Kaya nga nag-i-scan ka. Yun ang silbi ng scanning mga ka-That's Good. Kaya ka nag-i-scan na ganun, para malayo pa lang alam mo na kung may tatawid. Para pag may nakita ka doon, mukhang akmang tatawid yun na. Pag nakita mo akmang tatawid na, i-menor mo na siya yung sasakyan mo. Yun naman ang silbi ng speed limit. Kasi ang mga traffic lights dito mga ka-That's Good, naka-design sa speed limit. Halimbawa, ang speed limit ay 50 kilometers per hour. Yung pagpalit nung green, pagpunta niya sa yellow, tsaka yung pagpunta niya sa red, yung bagal nun, tsaka yung bilis nun, nung pagpalit nung kulay, naka-design sa 50 kilometers per hour. Halimbawa niyan, may tumawid na bata, may menor tayo, pagbigyan mo mga ka-That's Good. Kahit walang pedestrian lane, pag ang pedestrian tumawid, yung patawid na, kahit walang pedestrian lane, pagbigyan mo. Pero kung hindi siya tumatawid, hindi siya akmang tumatawid, nakatayo lang siya sa tabi ng kalsada, wala namang pedestrian lane, huwag mong pagbibigyan, kasi pinagbibigyan mo ang jaywalking pag ganun. Pero kapag nakatayo siya, yung pedestrian nakatayo sa tapat ng pedestrian lane, huminto ka kahit hindi mo alam na tatawid. Pag nakatayo siya doon sa pedestrian lane, huminto ka. Tapos antayin mo yung signal niya kung tatawid ba siya o hindi. Yun ang style dito mga ka-That's Good. Tapos yan, at kausapin ka nga rin pala nung examiner habang nagdadrive kayo. Yung examiner nakikipagkwentuhan sa'yo, kaya doon ka madadali. Nadali ako dun kasi hindi naman nadali, kumbaga napalaban ako dun kasi syempre, di ba, Inglisan, di ba, ang haba nun, 30 minutes na road test yun. Napasarap nga umabot nga kami ng 36 minutes Napasarap siya sa kwentuhan, nakarating kami sa kwentuhan ng mga Pilipinas, ganun. Yun pala, style din ng examiner yun, titignan niya kung kaya mong mag-drive habang nagsasalita o nakikipag-usap. Kasi nga yung road test ko class 5, hindi siya yung class N. Ayan, intersection, kailangan scan kang ganun, tignan mo kung may tatawid. Minsan kasi may tumatakbong bata, ganyan. Tapos yung distance ko sa sasakyan sa harap ko,
3 seconds. Lagi ako nagti 3 seconds. Basta nakuha ko na yung speed limit ko, 3 seconds pataas na yung distance ko. Tapos yan, 30 km/h lang. Pag mga harapan ng eskwela, mga ka-that's good, school zone, tsaka mga playground, stricto rin yung examiner dyan. Dapat 30 kilometers per hour ka lang dyan. Pag lumagpas ka dyan kahit 31, bagsak ka na, mga ka-that's good. Hindi na baling bumagal ka ng hanggang 5. Pero pag lumagpas ka kahit 1 lang, yan. Pag lumagpas ka naman na dun sa speed limit, halimbawa sa school zone, pag lumagpas ka na dun, pwede ka nang tumakbo ulit ng mabilis. Basta dito kasi, mga ka-that's good, maraming school dito. Kaya dapat yung mga sign sa tabi ng kalsada, tignan mo lagi. Kaya dito dapat nakakonsentrate ka pag nagdadrive ka. Hindi pwedeng naglalayag yung isipan mo rito. Makakasagasa ka rito kasi ang kalsada rito, mga ka-that's good, nakasistema. So pag galing ka ng Pilipinas, pagpunta mo ng Canada, papasok ka sa system. Kung sa Pilipinas sobrang galing kang mag-drive, sobrang galing mo mag-drive sa Pilipinas, halimbawa lang, pagdating mo sa Canada, mga ka-that's good, ang paraan ng pagdadrive dito na-design para sa lahat. Hindi yan na-design para sa mga magagaling. Ang sistema ng pagdadrive dito ay na-design for all. Kahit 18 years old ka, ngayon ka palang mag-drive, pwede ka nang pumasok sa kalsada ng Canada. Kahit senior ka, 80 years old, kahit 90 years old ka, that's good. Pwede ka pang mag-drive dito, hindi ka matatakot mag-drive. Sa Pilipinas, mga babae nga takot mag-drive. Yung mga bata takot mag-drive. Yung mga senior citizen takot na rin mag-drive. Kasi ang mga karamihan ng driver magagaling. Puro mga hindi sumusunod sa batas ng trapiko. Dito, mga ka-that's good, papasok ka sa sistema. Katulad yan, galing ako ng Pilipinas. Pagpasok ko rito sa sistema ng pagdadrive, seatbelt muna, double check, tapos nag-i-scan na ako, tapos shoulder check ko, talagang ganun. Tapos ang daming roundabout dito. Tapos ang mga pedestrian dito, pinagbibigyan ko na. Sa Pilipinas, nasa pedestrian lane na, sisingitan ko pa. Sa Pilipinas, doon ako nakakita ng ng driver na sinisigawan yung pedestrian. Dito baliktad. Kailangan may pedestrian, ganunin mo, patawirin mo. Tapos ewan ko, basta mga driver dito, mga ka-that's good, mga Porteous driver. Tama nga yung sabi nila na mababait daw yung tao sa Canada. Siyempre papasok ka sa sistema. Kung siraulo ka sa Pilipinas, dito magiging mabait ka talaga rito. Katulad yan, stop, full stop yan, all way. Kailangan stop tayo. That's first stop, first go dito pag ganyan. O signal. At the light, turn left onto Richter Street. Pag ganyan naman, green, pwede kang mag-left dito. Kaso yellow na, stop na pag nag-yellow na. Ganyan. Tapos yung iba mong aaralin, that's good. Sa pagro-road test mo, madadali na lang yung mga yun. Katulad nung pagpaparking, ganyan. Parallel parking. Tapos minsan papaparkingin ka ng paatras, ganun. Papasok doon sa parking lot. Minsan naman papaparkingin ka doon sa uphill. Tapos titignan niya kung paano mo pupwesto yung gulong mo sa harapan. Kasi pag uphill,
Tapos dun sa kalsada may curb, mataas yung curb. Dapat yung gulong mo, yung manibela mo pakaliwa, ganun. Kaliwa mo para kapag halimbawa lang aatras yung kotse mo kasi uphill, hindi siya didiretso, babangga siya sa curb. Tapos pag wala namang curb o kaya mababa masyado yung curb, dapat yung manibela mo pakanan, ganun. Ganun yung mga style. Tapos minsan papaparkingin ka rin sa downhill, tabi ng kalsada, downhill. Pag downhill naman, pag may curb o kaya walang curb, ang manibela mo pakanan. May curb o wala sa gilid, dapat pakanan yung manibela mo. Para yung gulong mo nakaganon, yung gulong mo sa harap kaganon, nakaano siya sa kanan. Ganun yung mga style. Ano pa ba yung iba? Tapos titignan din nila kung paano mo kung alam mo ba kung saan mo paiilawin yung headlight mo, ganun. Paiilawin sa yung headlight, tapos papipindot yung busina. Tapos yung left na flasher, click din sa yun. Tapos yung right. Tapos minsan nga tatanungin pa kung saan yung preno. Kailangan alam mo kung saan yung preno ng kotse mo, di ba? Lahat yun. Tapos yung wiper mo sa harap, yung wiper sa likod. Tapos tatanungin din nila kung saan yung defogger, ganun. Yung defrost, pan-defrost. Dapat alam mo na lahat yun bago ka mag road test. Tapos ang ginagawa nung iba, kagaya ng ginawa ko nun, halimbawa bukas yung road test ko, etong hapon hanggang gabi, yun na parang simulation, parang kunwari nagro-road test ako, ganun. Pupunta ako dun mismo sa opisina ng ICBC, yung kung saan ka mag-uumpisang mag-road test. Tapos kunwari nagro-road test ako, kunwari lalabas ako rito, ganun. Tapos pupunta ako sa kalsada, 30 minutes kung saan, ganun. Parang sa-simulate mo na para mas malakas yung loob mo kinabukasan, di ba? Kasi alam mo na praktisado ka na tsaka kumpiyansa ka na, alam mo na yung mga dapat mong alamin bago ka mag-road test. Tsaka dito, that's good. Matututo kang magbigay dito. Pag halimbawa nakita mong umilaw na yung signal niya, halimbawa nasa lane ka, di ba? Hindi pwede na, tapos 2 lane, nakita mong papasok siya sa harapan mo, nagsignal na siya, pagbigyan mo siya, ganun dito. That's good. Di ba sa Manila, hanggat may sa Manila, ang parang nangyari sa Manila, parang may sariling batas yung mga driver na pag pumasok ang nguso ng kotse, pasok na yun, pagbigyan mo na, yun dun Pag pumasok yung nguso, halimbawa ganyan nakalapit yung bumper ng dalawang kotse, pumasok yung nguso rito sa gitna, pagbigyan mo na yun. So ang tinitignan yung nguso ng kotse, yung kung pumasok na, o yung nguso ng jeep. Dito hindi, kasi nga magkakalayo yung distance ng mga kotse. So makikita mo yung ilaw, pag nag-flash yung ilaw niya, ayun, papasukin mo na. Tapos dito, tignan mo aralin mo yung mga, kasi maraming rito, school bus. Yung school bus naman, magbababa kasi yan ng estudyante, lalo pag hapon, yan, busy ang mga school bus niyan, kaya traffic. Magpa-flash yung likod niya. Pag nag-flash yung likod niya, hinto ka, hindi ka pwedeng overtake sa school bus pag nagpa-flash yung likod niya. Pag huminto na siya mag-flash, tapos umandar na siya, tsaka pa lang kayo aandar sa likuran niya. Kaya kung maraming bababang estudyante, magantay kayo sa likuran, ganun. Yung bus naman, yung mga public transit, pag huminto sa bus stop yun, nakasignal yun ng right. So pag may bus sa gilid ng kalsada, abangan mo siyang magsignal ng left. Pag hindi ka pa nakatapat sa kanya, tapos nagsignal na ng left, uminto ka, kasi priority yung mga bus. Dapat yung mga bus hindi natatraffic, hindi na paperwisyo yung oras nila, kasi may time yan ng dating niya sa bus stop. Dahil yung mga nag-aantay sa bus stop,
ang lamig dun. Ginaw na yung mga yun. Lalo ngayong winter. Kaya yan ang silbi nun na dapat di sila malate. Dito kasi sa Kilona walang tren, walang MRT ganun. So ano lang siya, bus, may minibus. So yun lang, kung ma-master mo na yung 7 na yun na pinaka dapat aralin mo na bago ka mag road test dito sa Kilona, okay, sa BC pala, bago ka mag road test, aralin mo yung 7 na yun, i-master mo yung 7 na yun, malaki ang tsansa na makakapasa ka. Tsaka iwasan mong magka-violation habang nagro-road test ka. Sa bagay, kung ma-master mo na yung 7 yun, mahirap ka magka-violation ka, that's good.